Happy Valentine's, Taurus. Obviously, this is your Valentine's Day reading. Yan. So, maligayang araw ng mga puso sa inyo. Single man kayo, may jowa man, wala, taken man, or what, Mika-connect, whatever. Sun, Moon, Rising, Venus, signs, Taurus. Ano yung mga dapat mong malaman? Etong Valentine's na to, or timeless din naman to kahit kailan to makarating sa'yo. Okay? Yan, maraming salamat ha. Kung ikaw ay isa sa mga nag-subscribe, nag-like, follow, malaking tulong po yan. Sobrang na-appreciate ko po yung continuous na suporta ninyo, pagsubaybay, palaging nag-share ng mga readings natin. Yung mga nag-avail na membership, subscription, na nananatili kayo dyan. Maraming salamat kahit na ako'y masyadong busy. Hindi ko nahaharap lahat yan. Thank you rin sa mga nag-avail ng private readings natin. Speaking of private readings, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or pinakadulo ko. Interesado kayo mag-inquire, mag-book. Diyan lahat ng detalye, pati link papunta sa aking official page. And also, yung mga nagsisend ng super thanks and stars, maraming salamat po. Ayan. Naku. So, yung iba dito, baka mayroon kayong ikakagalit. May magpapainit yata ng ulo ninyo. Valentine's pa naman, ano? Oo, imbis na uminit yung mga samahan ninyo, iba, iinit sa'yo ulo eh. So, mayroon ditong mainit ang ulo, hindi makakapagtimpi, makakapag-control ng kanyang emotion or anger. Oo. Sama na nag-uusok ang ilong at tenga. Oh, di ba? Fury ito, dear, as in talagang galit na galit. Nanggagalaiti, nanggigigil, kumukulo yung dugo, literal. Tapos yung isa naman dito, playing victim lang. O ayan, bahala ka na mag-relate neto kung ito ba ay tumutugma sa iyong love life o tumutugma ba ito sa ibang pang-araw-araw na pamumuhay mo. Ano mang aspeto yung dyan. Saan naman nakaka-relate. Okay? So keep in mind na ito ay general reading lamang, hindi po lahat makaka-relate dito. Of course, hindi po ako propeta or psychic, no? So, ang pinagbabasihan ko lamang dito is yung energies na napipick up ko while reading the cards, no? I'm not psychic. Although, minsan, pinakikiramdaman ko lang yung mga energies and then i-relay ko lang. Taga-kwento lang ako, taga-chika, kumbaga taga-translate. So, hindi ko rin kontrolado kung itong mga energies dito pang nagdaan na, nangyayari pa lang or magaganap pa lamang sa inyo. Okay? Kunin lamang yung nagre-resonate. Basta may dito, pa victim. Tapos yung isa naman is nagmumukhang kontrabida dahil siya yung mabilis mag-react. Siya yung mabilis uminit ang ulo, kumukulo yung dugo, umuusok ang ilong, umuusok ang tenga. So sana hindi ko yan, Taurus, no? Natatawa lang talaga ako dun sa yung pa-victim effect dito, tsaka yung isang nagmukha tuloy, anong tawag doon? Yung umuusok ng ilong na bull. Parang ganun. O, kasi nga meron ditong yung kunwari siya yung inapi. O, diba? Pero trickster yan. Wag ka, dear. Kung sino pa yung pa-victim effect dito, siya talaga yung loko-loko. Kaya nga nanggagalaiti itong isa, So, bahala ka na kung sino yan. Malamang alam mo yung chika dyan. Kung hindi ka nakaka-relate, baka talagang hindi ikaw yan or hindi para sa'yo. Oo, may loko-loko rito Kunwari, siguro nagpo-provoke or may ginagawa siya, tas bandang huli, parang papalabasin niya na, siya pa yung nabiktima rito. So, yung iba sa inyo rito, may mga schedules dito, siguro may mga may mga nakatakdang gagawin, ano man yan, nakatatak na sa petsa, no? Scheduled na Oo, nakikita ko dito you need to organize your yung energies and time kasi nakikita ko parang ang daming dito. Maraming gawain, pagkakaabalahan, no? Siguro punong-puno yung planner ninyo, yung mga reminders niyo, yung schedules ninyo.
Hindi ko alam, abalang-abala. Oh, at saka may mga deadline kayo na habol dito, oh. May orasan. So, nafe-feel ko rito is maraming deadlines. Okay? So, pwedeng, yung iba sa inyo, maaaring baka nai-stress kayo dyan, pero iba naman pwedeng hindi, Pero pwedeng kayo rebels lang, ngarag-ngarag lang, pero basta, the energy is may kinalaman sa pagiging schedules ninyo, fully booked. No? Abala. Maraming deadlines. Tapos, meron some kind of disaster dito. Oh, may aberya. Ano man ito. So, this is something na pwedeng mag-cause ng, problem, ng stress, no? Frustration. But sabi kasi dito, whatever crisis or disaster itong paparating, you'll be able to manage. You will survive, Taurus, no? Thanks to your kalmado nature. Alam ko yung mga Taurus dito is carry bells. Kalmado eh. Under pressure parang kalmado kayo, hindi halata. Ano pa? Isolation. Yung iba, be careful about health or anything. There is confinement akong nasisense, no? Hospitalization or whatever, kahit naman hindi sa hospital, sa bahay. Someone could get sick, you or a loved one, o baka ito ay, ang dami-dami pa namang schedule, kung kailan ang daming deadline, schedule, doon biglang sumama yung pakiramdam. May ganun. Tapos yung iba, baka dito parang nakakahawa something na dapat i-isolate. May pagbubukod, kasi may isolation. Or it could be detention, confinement, kasi nga tinatry i-contain, if viral yan, yung mga ganyan-ganyan, so syempre kesa naman makahawa ka, hindi ka muna papasok hanggat hindi ka pa sure kung ano yung sama ng pakiramdam na yon, sick leave, yung mga ganyan. Sabi ko nga, kung kailan pa naman ang daming trabaho, deadline, doon pa sumabay. Siguro iba talagang it's some kind of a disaster nga naman ang dating. So whether we are talking about pagpasok sa opisina or sa ibang bagay na may gagawin ka, halimbawa marami kang commitments, negosyante ka, marami kang kausap, syempre affected 'yun. So there's the risk, there is the disaster that the card is talking about, Some of you could experience na parang itinataas kayo. There is a card of exaltation dito na parang kapag down ka, itinataas ka nito. It could be anything pwedeng tao na parang siya yung pinupush ka niya, ini-inspire ka niya, or it could be a situation or anything that inspires you, that keeps your spirits up. Kumbaga, kahit downtime, alam mo yun, ina-up ka nito Yun yung nasisense ko. Some of you, pwedeng this is a sign ng pag-angat, like leveling up, expansion, nagra-rank up ka kumbaga, tumataas yung level, Merong ganong energy. So, whether we're talking about, your career or whatever, sabi ko nga, this is a general reading, take it as it applies sa inyong sitwasyon, And if it doesn't apply, then it's not for you. The reading is not for you. Simple as that, Huwag nang pasakitin ng ulo. So there's this risk, 2 cards mentioning about risk, disaster, frustration, failure, messing up, lahat ng mga ganun. So may ganyan. So, nakikita ko rin dito is parang ideas or leadership. Some of you, pwedeng kayo yung parang initiator dito sa inyong magsisimula, O baka kayo ay
makaisip ng some kind of ano ba tawag dito? Kasi ito'y parang kumbaga innovation. So halimbawa, meron kang idea na pumasok sa isip mo, which is yung pala solution. Tapos chinika mo sa boss mo, sa CEO ninyo, sa president ng company, and then tinry nila and then nag-work, no? So parang yun, nakikita ko dito na parang meron kang something na madidiscover na parang breakthrough. And dahil dyan, pwede kang ma-promote, dahil dyan, pwedeng ma-impress sa'yo yung mga bossing o kung sino man. So, magigain ka ng respect, ng papuri dahil doon sa bagay na yun na i-contribute mo or na itulong mo or idea mo na yun na naging phenomenal or nagdulot ng breakthrough sa isang problema. Sabihin na natin. So ito specific to sa sa trabaho. Kung hindi kayo nakaka-relate, baka hindi para sa inyo, okay? So, ba tayo na energies naman pagdating sa iyong love life, Taurus? Dito pwede ring masagap ang energy ni person mo, hindi lang energy mo, or kung meron pang ibang taong involved dito sa connection ninyo. Public image. Ito sa love life na to ha. Pwedeng energy mo to, energy ni person mo. Or kung may kakonect ka pang iba or may kakonect pa siyang iba. Nako. Alam mo, mag-ingat ka dito sa person na to. Kung bago to sa buhay mo, o kakakilala mo pa lang, o kahit hindi. Etong person na to, meron siyang pwedeng hindi talaga siya seryoso. Meron kasi ditong parang lang, trophy lang, challenge lang, pustahan lang. Alam mo yun? So, kung girl ka, dear, lalo na kung girl ka, at ganito yung jowa mo na guy, isa ka lang siguro sa mga koleksyon nito. Kumbaga, parang sa bata nangongolekta ng mga cars. O diba? Sa mga kababaihan naman, parang nangongolekta lang ng bags, no? Parang ganun eh. Tsaka may itong person na to, parang ang niya is may pagka-vain, may pagka-conceited siya. At saka siya, ang superficial, ang babaw ng mga niya yung mga standards niya ba. Parang nagbabase siya sa physical, sa appearances. So, di ba, pagka ganun yung standards, hindi yan, feeling ko lang hindi true love yan. So, kaya nga sabi ko maging aware ka. Ano man ang gender nito, genderless tayo dito. Lahat ng gender welcome. Alam mo, ka po rin to. Pagkatapos niya, siguro ikaw, kumbaga pag natapos niya na yung mission niya sa'yo, na-achieve niya na yung pustahan, kasi ito parang nakita ko, binuyo-buyo lang to eh. Tinukso-tukso. Sige nga, kung makukuha mo yan, mapapasagot mo yan, yung mga ganyan-ganyan. So, sabi ko kahit anong gender to, ha? Kung ano man gender mo na nanonood ka, person mo yan. Isa ka lang dito sa mga achievements neto, trophy. O siguro baka ikaw yung maganda, kaya siguro tinarget ka niya, o ikaw yung pogi, yung macho, hindi ko alam kung Pero this person is concerned about pangungulekta, sa mga parang lang, pusta-pustahan, achievement lang ba? Kasi physical looks nga lang yung niya eh. So, hindi talaga to love, hindi talaga to seryoso. Ayan magugulat ka na lang. Alam mo parang kakaiba rin yung technique nito eh. Alam mo yung style niya na hindi gusto na niyang
kakalasan ka niya pero parang hanggang magkusa ka na. So, parang yung malinis yung kamay niya na, okay, hindi ako nakipag-break, ikaw parang ganun. Ganun yung technique nito. Ang galing nito, yung mga strategy to, yung mga plano to. So, maghanda ka daw, anytime. Handa ka any moment. Kasi meron na tong mga pinaplano. May exit plan na tong person na to. So, anytime, na to, e-escape na, mag-e-exit na. Okay? So, yung mga signs nga pala na meron dito, kung magre-relate man sa'yo, meron ka ritong, Virgo, may Taurus, may Aries, may Aquarius, meron ka rin Gemini, Sagittarius, Capricorn, or Pisces energy. Kung nagre-relate lang, kung hindi, wala. Huwag mo nang pasakitin ulo mo. Baka talagang walang connect. Okay? Yung iba, meron na kayong mga dapat i-release dito with the Eight of Swords. So, finally, you are gaining mental strength to overcome whatever itong sitwasyon na paparating sa'yo or mangyayari. Kasi it's up to you talaga eh. Whether you play a victim here forever, mag-stuck ka na lang dyan, no? Feeling helpless, feeling victimized, bahala ka, it's your choice. Pero the way I see it with the Eight of Swords reversed, you are finally breaking free of a restricting situation. Na ikaw ay magkakaroon na ng mental strength to overcome this. Na maialis mo yung sarili mo to. And congratulations for that. So, ito is something that you will conquer your own weaknesses, your own, alam mo yun, yung mga demons mo, kahinaan mo, mako-conquer mo na yan. Okay? So, don't doubt yourself. Ito na yon, yung mga negative thinking mo, ma-overcome mo na yan. Especially kung meron kang mga, yung self-doubt. Magre-regain mo na eh. You will take back your power. And you will set yourself free. That is power, dear. Yun ang power. Ang hindi power, yung hindi mo mayalis yung sarili mo doon. Kasi feeling mo, you are weak. Kasi feeling mo, ganito, ganyan. Charot. Hu-hu. Yung mga ganun. So, ito, nakikita ko, i-regain mo yung power mo. So, with the Hanged Man you have here is no perspective, no? It could be, hindi ko alam, something will come up na pwedeng makapagpabago ng ng pag-iisip mo, ng decision mo, yun yung nafe-feel ko with the Hanged Man. There is also this energy of release with the Hanged Man and the Eight of Swords, no? Pareho kasi silang something na may i-let go ka na, may isa-sacrifice ka, and you are willing to do that. Kumbaga, maluwag sa kalooban mo, magagawa mo yan. There is also suspension, delay with the Hanged Man, no? Part yan ng Hanged Man eh. So, merong aha moment, like malaking realization, mauumpog ka na, magigising ka na. Kasi may awakening dyan, merong sacrifice, may surrender, letting go, releasing. Okay? Ipapaubaya mo na to. Yun lang yun. Bibitiwan mo na yan. I can also see partnerships dito. So, nakikita ko yan. Pwedeng mga opportunities sa business, sa career, or a new company. Pwedeng iba dito. May bagong project. May mga bago kayong makikilala. Pwedeng sa negosyo, sa trabaho. May mga makakasama kayong bago rito eh. Pwede kayong ano ba tawag dito? Mag-build ng bagong team. Yung iba sa inyo dito. This is teamwork, collaboration. May mga makaka-jamming kayo dito, whether sa work to, sa negosyo, or sa ibang bagay na gagawin ninyo. Kakailanganin ng pakikisama, pakikisalamuha. Kasi
ano kayo magwo-work kayo as a team, hindi iisang tao lang. Yun yung nakikita ko dito. Okay? Kailangan mo ng mga makakasama dito. Yun lang yun, kung ano man yung gagawin mo. Related man yan sa trabaho or hindi. Oh, so meron ditong ano someone will approach you or will take action with the Knight of Cups. Oh, ayan. Oh. May magpaparamdam, may, ewan ko kung aalokin ka nito, magdidate. Basta may offer with the Knight of Cups, romantic man ito or hindi. Oh, kung sa romantic ito ay mga proposal. Oh, ito may dadaanin ka sa neto, yung mga romantic na diskarte. O, ano man ang gender nito. Oh, matcha-charm ka niya eh. This person is also intuitive or may pagka-sensitive or may pagka-psychic siya. Could be a Pisces. So, yan, kung person yung ganyan siya at may pagka-artistic siya. So, definitely may attraction dito. Okay? Or kung if not about love life to, this is something na gagawin mo that will inspire you. Oo, nakikita ko dito. Is taking action kasi ito eh. Following your heart. Oo, yun yung gagawin mo eh. Whether ito ay may kinalaman sa love or hindi. Susundan mo yung puso mo, gagawin mo yung gusto mong gawin or dapat mong gawin. Okay? So, yan yung reading mo. Valentine's reading mo, Taurus. I hope makatulong sa'yo itong reading. Happy Valentine's. I love you. Take care. Babush.